Inyong mapapakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ. Narito na si Brother Daniel Oliva. Magandang umaga po muli mga kaibigan at mga kapatid. Ito na naman ang programang Alamin ang inyong Biblia. Know Your Bible program, matid po sa inyo ng World Radio International through White Sparrow Road Church of Christ and West Monroe, Louisiana, USA. Ang ating pong pag-uusapan sa araw na ito ay pinamagatan kong sa wikang English muna, Unsolved Mystery, the Resurrected Saints, based on the book of Matthew, chapter 27, verses 50 to 53. Intended po for November 2, 2025. Yan po yung ating schedule ng program dito sa radio. Ito po ay, of course, primero po, radio broadcast ito through GMA Radio, DWRA broadcasting from Baguio City, Barangay 92.7 FM every Sunday between 5 to 6 o'clock in the morning. At ito po ay nilalagay natin sa YouTube for more viewers and of course, para ma-reach natin yung mga kapatiran natin sa buong Pilipinas at sa buong mundo na hindi po nakakarinig dito sa ating radio broadcast. Kung kayo po ay may mga katanungan, lalo na sa ating mga kapatiran, I would like to encourage you to text me or make your comments or questions sa aking number 059-49329 and 0917-700 3134. Yun mo yung Globe. 0917-700-3134. At of course, binabati natin ang ating lahat ng mga viewers all over the Philippines. And of course, siguro may other countries na nanonood din. Pero mostly, mga kapatiran natin sa buong Pilipinas and of course, other places in the whole world. Atin na pong pag-uusapan ng ating paksa na pinamagatan kong Unsolved Mystery, the Resurrected Saints. Ang hindi pa nabibigyan na misteryo o solusyon sa Biblia, ang pagkabuhay ng mga banal pagkatapos na si Kristo ay mamatay sa krus ng Kalbaryo. Ito po ang pagbabasa natin muna sa wikang English, Matthew chapter 27 verses 50 to 53. Ganito po ang sinasabi. Jesus, when he had cried again, with a loud voice yielded up the ghost. And behold, the veil of the temple was rent in twain from the top to the bottom, and the earth did quake, and the rocks rent. And the graves were opened, and many bodies of the saints which slept arose, and came out of the graves after his resurrection, and went into the holy city, and appeared unto many. Yan po yung King James Version ng Matthew chapter 27, verses 50 up to verse 53. Ngayon, basahin po natin sa ating sariling wika Pilipino. Magandang Balita Biblia. Ito po yung pinakabagong translation ng Filipino version. Muling sumigaw si Jesus ng malakas at siya'y nalagutan ng hininga. Biglang nahati ang tabing ng templo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Niyanig ang lupa at nabiyak ang mga bato. Nabuksan ang mga libingan at muling nabuhay ang maraming banal na namatay. Lumabas sila ng libingan at pagkatapos na mabuling mabuhay ni Jesus, sila ay pumasok sa banal na lungsod at dooy marami ang nakakita sa kanila. So yun pong ating pagbabasa sa ating text sa Matthew chapter 27 verses 50 up to 53 ang tungkol sa ating leksyon na pinamagitan kong The Unsolved Mystery, the Resurrected Saints. Bakit sinabi kong unsolved mystery? Misteryo o hiwaga sapagkat hanggang ngayon, hindi pa alam ng tao kung sino itong mga nabuhay na mga banal nang si Kristo ay mamatay sa krus ng Kalbaryo. Of course, November 2 po, ito po ang celebration ng tinatawag nilang Undas or the Feast of the All Saints Day and All Souls Day. Bakit tinawag na Undas? Mamaya po, explain natin yan sa ating other lesson. But ang ibig sabihin ng Undas, it's actually a Spanish word honoring All Saints Day. Undas, unos días
de los almas and de los santos. Almas po yung kaluluwa at ang mga banal o santos. So kaya undas. Shortcut po nila yung dati po galing sa salitang Espanyol. Well, let's go to our introduction on our present topic, the unsolved mystery of the resurrection saints. Based on the book of Matthew chapter 51 verse 51 up to 52. Of course, nag-start tayo sa verse 50. Introduction po muna mga kaibigan at mga kapatid. And extraordinary events accompanying Christ's death on the cross proved that He was the Son of God. Ayon sa chapter 27 verse 44, ang mga pangyayari po doon sa pagkatapos na mamatay na si Kristo sa krus ay nagpapatunay ng ating Panginoong Kristo ay anak ng Diyos. Tingnan niyo yung sinabi ng mga nakasaksi, lalo na yung mga opisyalis ng Roman army. Nasindak ang opisyal at ang mga kawal na nagbabantay kay Jesus nang maramdaman nila ang lindol at masaksihan ang lahat ng nangyari. Sabi nila, tunay na siya'y anak ng Diyos. At ito pong mga nagsalita na si Kristo ay anak ng Diyos. Hindi po sila mga Hudyo. Sila po ay mga Romano na mga sundalo at opisyal ng Imperyo Romano. Now, let's continue our discussion. But the raising to life of the saints and their appearances to many people was one of the mysterious event. Ano po yung nakakagulat at masasabi nating misteryo o mahiwaga sa pangyayari na yon? Well, nabuhay po yung mga banal. Mga banal na namatay na doon sa lumang tipan. Sila po ay nangabuhay at hindi lamang nabuhay. Nagpakita po sa maraming tao doon sa siyudad ng Jerusalem or the Holy City. Yun po yung Holy City, yun Jerusalem. To this date, therefore, brothers and sisters, this event accompanying Jesus' death unconsidered enigmatic which need clear answers. So hanggang sa ngayon, ito po ay misteryo pa rin. Mahiwaga pa rin at kinakailangan nating bigyan ng kasagutan ang mga pangyayaring yun para naman sabi na natin to satisfy our curiosity o para dagdag na paliwanag sa mga interesado sa salita ng Diyos, lalong-lalo na tungkol dito sa Matthew chapter 27 verses 50 to 53, ang mga pangyayari pagkatapos na si Kristo ay mamatay sa krus ng Kalbaryo. So sa ating pag-aaral, number 1, ating discussion, the lesson will seek explanation on the following points. Ano po yung pag-aaralan natin dito? Number 1, what was the magnitude and intensity of the earthquake? Gaano kalakas ang earthquake o lindol ng panahon na yun? Number 2, who and why were the saints raised to life? Bakit binuhay yung mga banal na tao nung time na si Kristo ay namatay na sa krus ng Kalbaryo? Number 3 question, why were the resurrection after that of Christ? Bakit sila nabuhay pagkatapos na si Kristo ay nabuhay? In other words, nauna muna si Kristo, tapos nabuhay din sila. And number 4 question, why did they appear to many people in the city? Bakit sila nakita o nagpakita sa maraming tao doon sa siyudad ng Jerusalem? So, yun po yung ating sasagutin sa ating mga katanungan dito sa ating discussion on the unsolved mystery, the resurrected saints. Number 1 discussion. Una po yung magnitude and intensity of the earthquake. Gaano kalakas yung lindol ng panahon na yun? Well, it was estimated that the magnitude of the earthquake during this time was between 6 to 6.3 and the intensity of 6 to 7 on the modified Mercalli intensity scale. So, hindi po yung Richter, ano? So, in other words, malakas yung lindol. 6.3. Nakita nyo yung mga lindol recently nangyari sa Cebu, sa Davao, pati na rin dito sa siyudad ng Baguio, 4.4, sa Cebu, 6 point something, pati na rin sa Davao. So, yung ganung kalakas na earthquake o lindol, hindi po ordinaryong lindol yon. Kasi ano po nangyari ng panahon na yon? Well, according to geological evidence, pag sinabi natin geology, yung mga nag-aaral po sa lupa, study of the earth, are the so-called geology. So ayon sa kanila,
It confirmed an earthquake in Judea between 26 or 36 Anno Domini, aligning with the biblical timeline. So yung mga nag-aaral ng earth or geology, mga scientists ito na pinag-aaralan nila yung lupa, noong panahon daw ng 26 hanggang 36 Anno Domini or in the year of the Lord, kapanahon na ng mga apostoles at pati ni Kristo, nagkaroon po na ng earthquake sa Judea. Judea po yun yung probinsya kung nasaan yung syudad ng Jerusalem. So yun po yung patunay ng mga geologists. Ang sabi nila, the level of intensity would have caused damages. Sana malakas daw ang impact nito. Impact, kung titingnan nyo yung nangyari sa Cebu, sa Davao, hindi masyado sa Baguio. Sa Cebu po, maraming bumagsak na mga gusali doon. Sabi nila, may mga churches o church buildings. Now, yung impact, yung kalakas ng lindol ng panahon na si Kristo ay namatay, tingnan nyo ang nangyari. Yung kurtina, the veil, o belo, sabi nilang veil, the temple veil, yung kurtina sa templo ng Jerusalem, malaki po yun, makapal. Napunit po mula sa taas hanggang pababa. Ano pa nangyari? Yung mga bato po ay nawasak. Rocks split. Nahati yung mga bato. Kung gaano kalalaki ng bato na yon. At ano pa? Nagsibukas po yung mga puntod. Hindi lamang nabuksan yung mga puntod, pati yung mga banal na sa loob ng mga puntod ay nagsibangon po. Nabuhay na muli. Yun po yung nangyari sa kalakas ng earthquake o lindol noong panahon ng ating Panginoon sa Kristo. Isa pa pong ebidensya, yung mga archaeologists. Ano po yung archaeologists? Ito po sila yung mga nagluhukay sa mga lupa, naghanap po ng mga ebidensya at kung meron sila nakitang mga artifacts, kung minsan mga espada, kung ano-ano yung napupulot nila, kung minsan may mga sulat, yun po sila ay nagbibigay ng aral at ayon sa mga archaeologists na ito, the earthquake damaged the Temple Mount. Ano yung Temple Mount? Kung saan nakakuha yung templo ng Jerusalem. Ito pong templo ng Jerusalem ay pinatayo ni Haring Solomon, nasira, pero inayos po ito ni King Herod later on. So doon sa templo na yon, wala na po yung templo ngayon. Nagkaroon po ng tinatawag na mga damages o kasiraan. At ano po yung kasiraan na doon? Sinabi po sa Matthew chapter 27, 51 to 53, nasibak po yung mga bato. Nabuksan yung mga puntod at hindi lamang nabuksan. Lumabas po yung mga patay doon na buhay. So yun po yung epekto. So, it is actually a mystery. Isa pong hibaga na nabuksan yung mga puntod, nabuhay yung mga patay. Lalo na yung mga banal. Ayon dito sa sinabi dito. Now, according to Eusebius, si Eusebius po isang Jewish historian, mananalaysay na Hudyo. Hindi po siya Kristiyano, pero gumagawa po siya ng mga kasaysayan. At ayon kay Eusebius, ang lindol ng panahon ng Panginoong Jesucristo nang siya'y naipako sa krus at namatay ay nangyari po ng 90th year of the reign of Tiberius Caesar. Ikalabing-siyam na panahon o taon na ang nakaupong emperador ng Roma ay si Tiberius Caesar at ang petsa na inilagay niya ay 33 Anno Domini. Anno Domini means AD, means in the year of the Lord, sa kapanahunan ng ating Panginoong Jesucristo. So yun po yung ating discussion sa gaano kalakas ang lindol na nangyari ng panahon na si Kristo ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Hindi po ordinaryo na lindol yun, mga kaibigan at mga kapatid. Number 2, who and why were the saints raised to life? Sino itong mga banal na binuhay at bakit sila binuhay? Well, sabi ng kalamihan ng mga commentators and scholars sa Biblia, these were holy people from the Old Testament era who waited for the arrival of the Messiah. So ito rin daw yung mga banal. Wala namang nilagay na mga pangalan. Pwede si Moses, si Abraham, hindi natin alam. Basta mga banal na nabuhay noong lumang tipan na naghihintay sa pagdating ng dakilang Mesiyas. At yun po ay si Jesucristo. So kasama doon yung mga propeta. So hindi natin alam, no?
The resurrection was a supernatural sign accompanying the events in Matthew 27. So yung kanilang pagkabuhay na muli ay patunay po at kasama sa mga pangyayari ng si Kristo ay mamatay sa krus ng Kalbaryo. So yun po yung parang additional na pangyayari noong panahon na yun. Well, sabi pa ng iba, they rose to show that Christ's death and resurrection had the power to conquer both physical and spiritual death. So sabi nila, ayon sa mga researchers at scholars, ang pagkabuhay daw nila ay patunay na si Kristo ay may kapangyarihan na magbigay ng spiritual at physical na pagkabuhay. In other words, ang kapangyarihan ni Kristo ay hindi lamang spiritual na pagkabuhay, pati na rin ang physical na pagkabuhay ng mga tao. Yun po ang ibig sabihin nila. That event brought new spiritual life that served as a powerful witness to the Messianic authority. So yun po ang sabi nila, ito po ay isang patunay na si Kristo po ay talagang tunay na Mesyas at siya ay may kapangyarihan dito sa mundo. Kung babasahin po yung Matthew chapter 28 verse 18, ano sabi ni Jesucristo? All power in heaven and on earth has been given to me. Lahat ng pangyarihan sa langit at sa lupa ay ibinigay sa akin. Matthew chapter 28 verse 18. So sabi pa rin ng iba, ayon sa mga scholars, it is also a foretaste of the future resurrection of all believers at the return of Christ. So yung pagkabuhay daw ng mga patay, at siyempre na buhay din si Kristo, ito po ay isang parang patikim, advance notice na magkakaroon po ng general resurrection ng lahat ng tao sa buong mundo sa pagbabalik ng ating Panginoon sa Kristo. Ayon po sa sinabi sa 1:5:28-29. Mamaya po babasahin natin yan. John chapter 5 verse 28 and 29. And of course, 1 Corinthians chapter 15, nandun din. Ano pa? It also demonstrates the work of Jesus was retroactive. Ano pa ibig sabihin ng salitang retroactive sa wikang English? The word retroactive means may epekto balik sa mga nakaraan. In other words, yung mga tao na nabuhay ng kapanahonan ni Moses, lumang tipan, na may paniwala sa Diyos at may paniwala na may darating na Mesiyas na siyang magtatanggal, mag-aalis sa lahat ng kasalanan ng buong mundo sa mga sumasampalataya sa Kanya. Yun po sinasabi ng John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but they shall have eternal life or everlasting life. So yun po yung tinatawag nilang foretaste of the resurrection. Lahat ng sumasampalatay kay Kristo sa Kanyang pagbabalik ay mabubuhay na muli. At ayon sa Juan 5:28-29, ang gumawa ng kabutihan, ang gumawa ng katuwiran at kalooban ng Ama ay pupunta sa buhay na walang hanggan. Subalit ang mga gumawa ng masama, hindi sumunod sa Ebanghelyo, ay pupunta po sa walang hanggang kapahamakan o kamatayan. John chapter 5 verse 28 and 29. Ngayon, ito pong mga nabuhay nung panahon ni Kristo. Pagkatapos na si Kristo ay mamatay, yun po yung epekto ng lindol, nabuksan yung mga puntod at nabuhay yung mga banal. Subalit, sayon sa mga commentators, hindi sila lumabas agad doon sa kanilang puntod. Nandun sila, buhay sila. Pero hindi raw sila lumabas agad. Sila po ay nabuhay pagkatapos na si Kristo raw ay nabuhay una. So in other words, nabuhay na si Kristo, nabuhay din itong mga taong ito. Another 3 days. So nandun lang daw sila sa puntod. Steady lang sila doon. At sila ay lumabas sa kanilang mga puntod pagkatapos na si Kristo ay nabuhay na muli sa 3 araw. Kailan ba nang matay si Kristo? Well, Christ died on Friday afternoon before 6 o'clock at siya ay nabuhay Sunday morning. So, kung bibilangin mo, hindi po exactly 3 days and 3 nights. Kaya yung mga iba-ibang grupo, sabi nila, namatay daw si Kristo Wednesday, nabuhay daw Sabado. Para daw kompletong 3 days and 3 nights. But the Jewish style of counting, part of the day and part of the night is considered already 1 day and 1 night. So yun po yung paniniwala
At pagbibilang ng mga Hudyo ng panahon yun, 3 days and 3 nights, hindi po exactly. So si Kristo namatay Friday night or Friday afternoon before 6 o'clock, nabuhay pa sa Sunday morning. At sa counting ng mga Hudyo, yun po ay equivalent ng 3 days and 3 nights in their own language. Alright. So, itong mga nabuhay ng panahon ni Kristo, pagkatapos na siya ay mabuhay na muli, ano po ang nangyari sa kanila? Well, they entered the city of Jerusalem and appeared to many people. Nagpakita sila sa maraming tao. Pero sabi ng iba, itong mga nabuhay na mga tao, mga banal na ito, namatay uli sila. Katulad po ni Lazaro, binuhay ni Kristo, pero later on, namatay ulit si Lazaro. In other words, yung kanyang buhay, doon lang po yun sa lupa, namatay ulit siya. Ayon sa mga scholar at commentator, namatay ulit daw si Lazaro. At ganito rin po ang nangyari sa mga banal na ito na nabuhay ng panahon ni Kristo ng kanyang kamatayan at pagkabuhay na muli, sila rin ay namatay muli. Although, mayroon din nagtuturo na itong mga banal na ito, sila daw ay nabigyan ng katawang hindi na masisira at sila raw ay umakyat na sa kalangitan. Pero yan po ay hindi po totoo sapagkat kailan darating ang dakilang pagkabuhay na muli. John chapter 5 verse 28 and 29, yun po yung the great resurrection sa pagbabalik po ng ating Panginoon sa Kristo at pagkatapos niyan, buhay na walang hanggan sa kalangitan at kamatayan namang walang hanggan sa mga hindi sumunod kay Kristo. Kung babasahin po natin yung 1 Corinthians chapter 15, doon pinapaliwanag ni Apostol Pablo na kapag tayo ay mabubuhay na muli, ang ating katawan ay hindi na po mabubulok. Subalit, yung mga buhay, pagbalik ni Kristo ayon sa tinuturo ni Apostol Pablo sa 1 Thessalonians chapter 4, chapter 5, and other chapters, ang mga buhay ay babaguhin ang kanilang katawan at sila ay magdadamit na ng katawang hindi na mabubulok at sasalubungin nila ang ating Panginoong Hesus sa alapaap. Yun po yung sinasabi nilang rapture. Now, let's go to the next topic. Why were there resurrection after that of Christ? Bakit sila nabuhay pagkatapos na nabuhay si Kristo? Siyempre, dapat mauna muna yung Panginoon bago itong mga sinatawag nilang banal. Well, sabi ng mga scholars at Bible scholars at mga commentators, ang pagkabuhay na muli ng mga taong itong banal na ito pagkatapos na mabuhay si Kristo was a fulfillment of the Old Testament prophecy. Meron pong hula sa Ezekiel, propetang Ezekiel chapter 37 verse 1 to 14, and show that God has the power to raise people from the dead. So doon sa chapter 37 ng book of Ezekiel, sinasabi po di yung dry bones na nabuhay na muli. So parang yun po ay isang prediction na magkakaroon ng resurrection from the dead. Of course, before the resurrection of Christ, mayroon na pong pangyayari doon sa Old Testament na nabuhay na, nagbuhay ng mga propeta ay nagbuhay rin ng mga patay. Alright, so pag-aaralan natin yan later on. Well, it also served as a sign to onlookers that Jesus was the Son of God and the Messiah. Bakit sila nabuhay pagkatapos na nabuhay si Kristo? Ang paliwanag po dito, ito po ay isang tanda sa mga makakakita sa kanila na si Kristo ay tunay na anak ng Diyos at si Kristo po ang dakilang Mesiyas. At tingnan ninyo ang timing. Kailan sila nabuhay na muli? The timing immediately after the resurrection of Christ was crucial as making Jesus the first fruit of those who will be raised later on. So, ayon po sa explanation nila, pag sinabi ng first fruit, yun yung mauuna. At si Kristo nga, although hindi siya yung nauna sa time sequence, siya po yung priority. Siya yung pinakamataas ranggo kasi siya yung anak ng Diyos. So ito po ay patunay na ang pagkabuhay na muli ng ating Panginoon sa Kristo would be considered the first fruits of those who would be raised later on. Siya po yung pinaka-leader, pinaka-pangulo, pinaka-crucial, pinaka-priority. Yun po ang ibig sabihin yun. Of course,
panabanag natin kanina, nang mabuhay itong mga banal, nandun po sila sa puntod, lumabas lamang sila doon sa kanilang puntod pagkatapos na mabuhay na muli ang ating Panginoong Jesucristo. Pwede mangyari yon kasi makapangyari naman ang Diyos. Although they were alive, they only got out of their tombs after the resurrection of Christ. How many hours lang naman yun? Maari sila ay nabuhay between Friday and Sunday. Hindi natin alam yung exact time na kailan sila nabuhay. Pero una-una si Kristo na nabuhay bago nabuhay at lumabas sa pungtod itong mga sinasabi nilang banal dito sa panahon ng Panginoong Jesucristo nang siya ay maipako sa krus. Having been raised to life after Christ, they publicly proved the truth of the resurrection, which is the foundation of the Christian faith. Anong ibig sabihin niya? Sapagkat sila ay nabuhay na muli, pagkatapos na mabuhay si Kristo, ito po ay pinatunayan nila ang katotohanan ng tinatawag na pagkabuhay na muli or the resurrection. Ang mga tao noon naniniwala na may pagkabuhay na muli. In fact, today, kapag may nabuhay uli na tao, patay na nabuhay. Hindi po matutuwa ang tao, karamihan ay magtitikpagtakbuhan. Matatakot sila kasi sabi nila multo. But that happened during the time of Christ and would be happening when Christ will return. Lahat ng nasa puntod. John chapter 5 verse 28 and 29, maririnig nila ang boses, ang tinig ng Panginoon, marinig nila ang sigaw ng trumpeta at sila ay magsisipaglabasan sa kanilang mga puntod, ang mga gumawa ng kabutihan sa buhay na walang hanggan at ang hindi sumunod sa kalooban ng Panginoong Diyos sa buhay na sa kaparusaan na walang hanggan. Yun po ang ibig sabihin ng John chapter 5 verse 28 and 29. Alright? Number 4 and the last part of our lesson, why did they appear to many people in the city? Bakit itong mga banal na binuhay noong kapanahonan na si Kristo ay mamatay at nabuhay, bakit sila nagpakita sa napakaraming tao? Ito po yung misteryo. The unsolved mystery, the resurrected saints, sila po ay pumunta sa bayan ng Jerusalem. Bakit? Well, the saints appeared in the city after the resurrection of Christ as a powerful witness to God's power over death and to the truth of Jesus' claims. Ulitin ko po. Itong mga banal na ito ay nagpakita sa siyudad ng Jerusalem pagkatapos na si Kristo ay mabuhay na muli, ay bilang pong testimony o patunay ng kapangyarihan ng Diyos. And of course, si Kristo may kapangyarihan. Sinabi niya yun sa John chapter 10. I have the power to lay down my life and I have also the power to get it back. In other words, pwede niyang bigay yung kanyang buhay, pwede niya rin buhayin ang kanyang sarili. Marami pong bersikulo na nagpapatunay na si Kristo ay may kapangyarihan buhayin niya ang kanyang sarili. Kapagkat siya po ay Diyos. So ito po ay nagpapatunay pa rin na ang kapangyarihan ng Diyos ay pati sa mga namatay at para patutuo pa rin ang mga sinabi ni Kristo nang siya ay buhay pa. Sinabi niya John sa chapter 11 verse 25 and 26, I am the resurrection and the life. If you believe in me, even though you will die, you will still live. Ako ang pagkabuhay at ako ang buhay. Kapag kayo ay sumampalataya sa akin, kahit kayo ay mamamatay, mabubuhay kayo muli. Yun po yung sinabi ng ating Panginoon Kristo sa John chapter 11 verse 25 and 26. So ito po ay patunay, tanda ng tagumpay ng Panginoong Kristo sa kamatayan, na ito po ay totoo at ito po ay nagbibigay din sa atin ng kapangyarihan at pag-asa na tayo ay mabubuhay din sa darating na araw. In other words, brothers and sisters, marami pang umiyak pag may namamatay. Hindi nila alam na yung kamatayan ay parang tulog lang ang tao. Siyempre kung minsan maraming tao nang darating bago bumalik si Kristo. But yan ay sinasabi ng Biblia, ang kamatayan ay parang tulog lang ang tao sapagkat darating ang araw, lahat ng mga patay sa libingan ay bubuhayan ng ating Panginoong Kristo. By overcoming death himself,
Jesus Christ had given the power of resurrection to others. Nang siya'y mamatay sa krus at siya'y nabuhay, binigyan niya rin ng kapangyarihan ang lahat ng tao na mabuhay uli. Of course, yung kapangyarihan niya galing sa Diyos, galing sa Espiritu Santo. Hindi naman tayo, wala po tayong kapangyarihan na buhayin ang ating sarili. Ang may kapangyarihan lang na bumuhay sa atin ay ang ating Panginoong Kristo, ang banal na Espiritu, pati na ang Ama sa langit. Sapagkat sila nagtulong-tulong po yan. Marami pong bersikulo na nagpapatunay na ang Ama, Anak at Espiritu Santo ay tumulong po sa pagbuhay sa ating Panginoong Kristo, pati na rin sa lahat ng tao sa darating na panahon. Meron po tayong leksyon na gagawin dyan later on. Hindi po sa ngayon. The event confirmed also the fact that Jesus was resurrected and that sins could be forgiven and a future resurrection was possible. So yung pagpapakita ng mga banal na tao sa Jerusalem ay malakas na patunay na si Kristo ay nabuhay na muli, at dahil siya nabuhay na muli, pwede tayong mapatawad sa ating mga kasalanan. Sapagkat sinabi ni Kristo, ang aking buhay ay bibigay ko para pantubos sa buhay ng lahat ng tao. Kaya doon sinasabi doon sa John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son. And whoever believes in Him should not perish, but should have everlasting life. John 3:16. So the visible demonstration of God's power over the death to the people of Jerusalem ay yung pagkabuhay na muli ng Panginoong Kristo at ang pagpapakita ng mga banal sa siyudad ng Jerusalem pagkatapos na si Kristo ay mamatay at mabuhay. The appearance of the resurrected saints offered also a tangible sign of hope in times of great sorrow for believers. Marami pong tao, pag may namamatay na mahal sa buhay, kamag-anak, humahagulgol sila sa iyak. Of course, mahal natin yung pumanaw, sapagkat maraming binigay na kabutihan sa atin, maraming mga benepisyo. Pero sabi ng Biblia, yung mga namatay na yan, hindi forever na mamamatay yan. Mabubuhay someday, kung kailan. Hindi natin alam, pero dapat tayo maniwala na may pagkabuhay na muli, at pati tayo, hindi lamang ang Panginoon sa Kristo, ay mabubuhay na muli sa darating na araw. So yan po yung pag-asa natin na huwag tayo maging malungkot. Ano sabi ni Apostle Paul, 1 Thessalonians 4:5, sa mga sumasampalataya kay Kristo, huwag kayong malungkot, sapagkat yung mga yumaw na yan, mga mahal natin sa buhay, sila ay mabubuhay din. Magkakaroon tayo ng reunion, makikita pa rin natin sila kung ano yung mukha nila, ang mukha natin, ang panahon na yun. Diyos lamang po ang nakakalaman. There will be a great resurrection, and there will be a glorified body when Jesus Christ will come again and will take us to heaven. Ano sabi ni Kristo? John 14, verse 1-4. Very famous statement ng ating Panginoon sa Kristo. If you believe in God, believe also in me. For in my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I will go there to prepare a place for you. And if I go there to prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there you may be also. Yun po pangako ng ating Panginoon Kristo sa atin na sumasampalataya sa Kanya. Huwag niyo pong kalilimutan yung verse na yan. John chapter 14, verses 1-4. Sa conclusion po, mga kaibigan at mga kapatid, the raising of the Old Testament saints after the death and the resurrection of Christ was proof that Jesus indeed was resurrected. Ulitin ko po, ang pagkabuhay ng mga banal na tao noong panahon na si Kristo ay namatay at nabuhay na muli ay malakas po na patunay na si Kristo ay nabuhay na muli. In fact, how many days nasa mundo siya para patunayan na siya ay nabuhay? 40 days and 40 nights. Nakikain. Nagpakita sa mga apostoles 2 beses. Nagpakita po sa 500 people at one time. Yan po ay malakas na patunay na kung si Kristo ay isa pong ghost, isang multo, sa Ilocano, al-alya, hindi po siya makikita ng maraming tao, hindi siya mahawakan, hindi siya makakakain. So, the 40 days and 40 nights
na pagpapakita ng Panginoong Kristo sa mundo, sa mga tao na naniniwala sa Kanya, ay patunay na siya ay nabuhay na muli at patunay din na tayo ay mabubuhay na muli sa darating na araw. The appearance to many people in Jerusalem ng mga banal na ito was an undeniable evidence or proof that the dead can be raised to life. Maniwala pa kayo, pwedeng mabuhay na muli ang mga patay. Sabi ng mga scientists, gumagawa na sila ng pamamaraan. Well, maybe man can raise people to death or to life. Subalit sinasabi ng Biblia, only God has the power to raise people from the dead. Yan po yung ating lesson. And of course, families living on earth with their families prove that they were not ghosts. Itong mga nabuhay na muli, pumunta po sila sa kanilang mga pamilya. Kung ilang taon, ilang araw, yun po ay patunay na talagang nabuhay na sila muli at hindi sila mga multo lamang. Ayon sa mga sabi-sabi ng ilang hindi naniniwala sa resurrection from the dead. Ano sabi ng John 20, verse 31? These things were written that you may believe that Jesus is the Son of God, and that by believing in Him, you may have life in His name. Tagalog po, ito ay mga nasulat para tayo ay sumampalataya na sa Jesus, anak ng Diyos at ang Mesiyas, na tayong naniniwala sa Kanya ay magkakaroon din ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Kanyang pangalan. 1:20-31. Kung kayo po ay hindi pa mga disipulo ni Kristo, kayo po ay inimbitahan namin ngayon pa rin. Kayo po ay sumampalataya at magpabautismo. Sabi ni Kristo, Marcos 16:16, He who believes and is baptized shall be saved, but he who does not believe is already condemned, kahit siya ay buhay pa. Ano pa sabi ni Pedro? Repent and be baptized for the forgiveness of your sins, and ye shall receive the gift of the Holy Spirit. Mangagsisi kayo, magbautismo sa pangalan ng Panginoong Kristo, at papatawarin ang inyong mga kasalanan at tatanggapin nyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ngayon na po ang araw ng kaligtasan. 2 Corinthians 6:2, sabi ni Paul, today is the day of salvation. Huwag nyo pong i-postpone ang inyong kaligtasan. Ngayon din ay sundin niyo sa Kristo. Kaya siya po ay nag-imbita sa atin. Matthew 11:28-30. Ano sabi ni Kristo? Come unto me all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Maraming po salamat sa inyong panunood sa video na ito. Sa mga nakinig sa radyo, pagpalain tayong lahat, mga kaibigan at mga kapatid. Salamat sa ating Panginoong Diyos sa kalangitan, sa Kanyang pagmamahal sa atin at binigay niya ang Kanyang anak na si Kristo para tayo ay tubusin sa ating mga kasalanan. Maraming salamat din sa ating sponsors, World Radio International through White Sparrow Road, Church of Christ in West Monroe, Louisiana, USA. Salamat din kay kapatid na Rico at Sally Canlas of San Fernando City, Pampanga. Salamat din kay kapatid na June, Sister Tini Kaugiran of Metro Manila Church. Salamat din kay Sister Rose June Untalasco of Canada, kapatid na Nars and Bibing Tuanyo, Sister Grace, Arvin and Romel dyan po sa Dao Capiz, my Sister Evelyn in Cebu, Brother Greg and Luz Manuel of Lingayen, Pangasinan, Jonathan and Annalyn Ramos sa Pangasinan, mga kapatiran sa Nueva Ecija, Brother June and Sister Tess Abaya, and the rest of the group in the whole Philippines, the whole world. Kasama po dyan si Brother Ed and Sister Beulah of California. Marami pa pong sponsors sa ating program. Pagpalay kayo nawa ng Panginoon, and may the Lord bless us continually as we also ask for forgiveness of our sins. In Jesus' name, we ask all these things. Amen.
Inyong napakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ.